pure. Magandang umaga na naman sa inyo lahat. So, ngayon is, share ko sa inyo ngayon is itong yung chicken na binili ko sa paunay. Ayan, laki na siya. Tapos yung kapatid nito, yung babae, hindi pa ngayo sa akong sister kay ganahan siya sa color. So, ito yung mga manok namin. Yan, this is a bantam chicken. Lahat ito ay for sale. Pero ito. Yung nakapa-artig forma. Yan ang iiwan ko kasi nagustuhan ko yung forma. So ito, ibinta din namin ito kasi ang dami na nito. May mga itlog pa dito. Pakita ko yung itlog. So punta natin. Pero may kita. Yan o. May malaking chicken. Mga wild chicken. Paglapitan mo, biglang tumakbo. So ito ang isa sa bantam namin nagkikita ng wild. So nawala doon sa so yun ang wild. Hindi ko alam kung sinong may-ari doon. So ito yung isa sa mga chicken namin. Wala akong nabiling pagkain kaya kanon rabahaw ra pagkaon. So pabrihan na to. So, yung mga bayi, yung mga babae na manok. So ito yung itlog nila. Di lang kabalong mulumlom. Yun ang itlog. Kaya ginawa ko or ginawa ng anak ko or ako nag-suggest na to buy a incubator. Incubator, tama ba yun? Hindi pa po. Dito lang. Saan tayo dito sa mga marami ng isda. Sa anak ko ito. Yan ang tingnan. So dito yung bali dalawang sale cake. Yan sila alim. Ang liit ng haluan nila. Wala kami pambili. So yung itlog nila dito ko linalagay sa dito. Yan, naglumlum na. So hindi makita natin yung itlog na sa loob. Ang dami, mga 40 eggs yung nandun. So dalawa sila nga naglumlum. This all are yung maliit na chicken ba. So yung wild chicken, try ko lagyan ng camera para lumapit para makita natin kung anong itsura yung wild chicken. Yun yung ko. That is bantam chicken, that is also for sale. So, nilagay ko itong camera. Itong stand ang gagamitin ko. So, mo sa MX. So, lagay ko lang sa ground. Lagay ko na itong camera dito sa lapit ng bantam chicken namin para pag lumapit yung wild chicken, makunan sila ng camera. Yan na. Tapos lagyan ko ng pagkain. Sana lumapit yun. Ito, tamang-tama dito. Pagkain. Sana kaya yun. So dito ako sa malayo mag-abang. So walang lumapit. Kunin ko na lang itong camera. Ay nako. Aasa ka ito katako. Wild talaga. Yun ang wild chicken na naligaw dito sa bahay. So before I end this video, may isi-share ako sa inyo regarding my red picos na hunt ko kahapon dito sa bandang kilira ng bahay. So ito yung red picos na nakuha ko kahapon. Yan, pinutol ko yung dyan. Yun ang diretso sa ground kaya madali itong lumaki. So sa naisip ko, ito yung last na bali tip, epic yun. Yung last. So kung makikita nyo dito, that is primary, secondary, pangatlo, pangapat, tapos itong panglima. So sobrang laki. So ang gawin ko, putulin ko ito para kuha na po siya diri, magsanga. Then mas gamay siya dire
Then ito pugdan ko na po yan para po magsanga siya na masilit dito yung pabayaan. So ganito na lang gagawin ko kasi yun ang sabi na kaibigan ko nga master, dapat pasunod-sunod yung sanga pataas galing sa malaking sanga or dayon hanggang sa maliit kasi parang tuwang lantawon diretso din yan. So kung itong gawin kong pang last, laki naman, so ito ang last ko, tapos puputulin ko ito dito. So puputulin ko na ay formaan. Yan. Putol. Tapos ito naman. Yan. Then itong isa sa baba. Tapos ito pa. Yan. Then yan. So yun na. Hindi ko alam kung maging maganda pa ito sa katagalan ko na mangyari itong bonsai materials ko na nag-experiment ako for this morning. Ito lang masishare ko. So thank you very much for watching. Have a nice morning ahead of you. So hindi lang bonsai materials ang binibita ko dito sa bahay, pati nag-alaga din kami ng bantam chicken para ibinta din. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.